Ang amoy ng mga bulaklak ay nakakasulasok. Para sa 8 taong gulang na si Sinag, ang samyo ng sampagita, rosas, at mga lili na naglalaban-laban sa hangin ay hindi nagpapahiwatig ng karangyaan o pagluluksa. Para sa kanya, ito ang amoy ng gutom. Ang kumakalam niyang sikmura ay mas matalas pa kaysa sa mga tinik ng mga rosas na nakapalibot sa marangyang libingan. Nakasilip siya mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang maruruming paa ay nakatapak sa malagong damo na halatang alagang-alaga. Ang mga taong naroroon ay tila mga anino sa kanilang mga itim na kasuotan, mga barong na gawa sa pinya. Umiiyak ang ilan, pero ang mga hikbi nila ay mahina at kontrolado, na para bang pati ang pagdadalamhati ay may tamang paraan. Isang babae raw na mayaman ang namatay. Amihan Montenegro. Iyon ang pangalang narinig ni Sinag mula sa mga usapan ng mga hardinero kanina. Para kay Sinag, ang pangalan ay walang kahulugan. Ang mahalaga lang ay ang posibleng tira-tirang pagkain pagkatapos ng seremonya. Habang nagpapatuloy ang kung anumang dasal na binibigkas ng isang lalaking nakasutana, palihim na gumapang si Sinag papalapit, hindi sa mga tao, kundi sa likurang bahagi ng malaking mausoleo na gawa sa puting marmol. Doon, may kaunting lilim na maaaring pagtaguan mula sa sikat ng araw. Umupo siya, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ihip ng hangin at ang pekeng pag-iyak ng mga tao sa di kalayuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang alalahanin ang mukha ng kanyang ina, pero gaya ng dati, malabo na ang lahat. Tanging ang init ng yakap nito ang natatandaan niya, isang alaalang unti-unti na ring pinapalamig ng panahon. At sa gitna ng katahimikang iyon, may narinig siyang kakaiba, isang mahinang kaluskos. Minulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Inakala niyang daga lang iyon. Sa ilalim ng tulay ng pag-asa kung saan siya natutulog, sanay na siya sa mga tunog ng mga daga. Ngunit iba ito. Ang tunog ay nagmumula sa loob mismo ng pader na kanyang sinasandalan. Nagmula ito sa loob ng libingan. Pinakiramdaman niyang muli. Wala, baka guni-guni lang. Bulong niya sa sarili. Bunga lang ng gutom. Pero pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya itong muli. Hindi na isang kaluskos, isang mahinang kalabog. Paulit-ulit. Mahina pero malinaw. Kalabaw, kalabaw, kalabaw. Napalunok si Sinag. Ang balahibo sa kanyang batok ay nagsitayuan. Imposible. Multo? Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Pero hindi siya naniniwala sa multo. Mas nakakatakot ang mga taong buhay. Dahan-dahan, idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na marmol. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mas malakas pa sa mga kalabog na naririnig niya. Pinigil niya ang kanyang hininga. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito. Isang tunog na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang tinig. Mahina, nanginginig, at puno ng takot. Halos isang bulong lang na parang hangin. Tulong. Napaatras si Sinag na para bang napaso. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Hindi siya maaaring magkamali. May tao sa loob. May taong buhay sa loob ng kabaong na malapit ng ibaon sa lupa. Sandali siyang natigilan. Ang utak niya ay sumisigaw na tumakbo, na umalis, na huwag makialam. Sino ang maniniwala sa isang batang lansangan na gaya niya? Itataboy lang siya. Baka pagbintangan pa siyang magnanakaw. Ngunit ang mahinang tinig ay umalingaw-ngaw muli sa kanyang isipan. Puno ng desperasyon, puno ng pagmamakaawa. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang talikuran ito. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan,
Tumakbo siya papalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo siya patungo sa mga taong nakaitim na nagulat sa kanyang biglaang pagsulpot. "Buhay! Buhay pa! Siya!" sigaw niya. Ang kanyang maliit na tinig ay basag at desperado. Nasa loob siya. Buhay pa! Dalawang guwardiyang nakauniporme ang mabilis na humarang sa kanya. Hinawakan siya ng isa sa braso, mahigpit at masakit. "Umalis ka dito, bata! Huwag kang manggulo!" sabi ng guwardiya. "Hindi po! Maniwala kayo sa akin!" Pagpupumiglas ni Sinag. Sinipa niya ang binti ng lalaki at sinubukang kumawala. "May tao sa loob! Naririnig ko siya! Gusto niyang lumabas!" Ang mga tao ay nagbubulungan na. Ang ilan ay naiinis, ang ilan ay naaawa, pero walang sino man ang naniniwala. Mula sa karamihan, nakita ni Sinag ang dalawang tao na nakatayo malapit sa kabaong. Isang matangkad na lalaki na may malamig na mga mata at isang magandang babae na nakatingin sa kanya na para siyang isang nakakadiring insekto. Sila si Lazaro at Marisol. "Paalisin niyo ang basura na yan," utos ng lalaki. Si Lazaro, sa mga guwardiya, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. "Bitiwan niyo ako!" Lalong lumakas ang sigaw ni Sinag. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. "Pakinggan niyo ako! Mamamatay siya! Parang awa niyo na, buksan niyo!" Itinulak siya ng guwardya at napaupo siya sa damuhan. Ngunit mabilis siyang tumayo at sa huling pagkakataon, sumigaw siya ng buong lakas. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at pag-asa na kaya niyang tipunin. "Tulong?" Ang sigaw na iyon ang nagpatigil sa lahat. Ang mga kameraman mula sa media na naroroon ay nagsimulang itutok ang kanilang mga lente sa eksena. Ang atensyon ng lahat ay nakay Sinag. Ang tensyon ay biglang bumalot sa buong paligid. Isang matandang babae na kamag-anak marahil nang namatay ang lumapit. "Anong sinasabi ng bata?" "Wala po iyon, tiya." Mabilis na sagot ni Marisol. Pilit nang ngumingiti. Naghahalusinate lang siguro dahil sa gutom. Pero huli na ang lahat. Ang duda ay naitanim na. Dahil sa atensyon ng media, napilitan si Lazaro na gumawa ng aksyon para hindi magmukhang masama. Sa isang senyas ng kamay at may halatang pagkainis sa kanyang mukha, inutusan niya ang mga tauhan ng punerarya. "Buksan ninyo." Para matapos na ang gulong ito, ang lahat ay napatahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga trangka ng mamahaling kabaong na binubuksan. Bawat tunog ay parang saksak sa dibdib ni Sinag. Nagdasal siya na sana ay tama siya. Dahan-dahang itinaas ang takip ng kabaong. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao. Sa loob, nakahiga si Amihan Montenegro. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit hindi siya isang bangkay. Humihinga siya. Humihinga siya ng mabilis at mababaw, desperadong humahabol ng hangin. Ang kanyang mga mata, puno ng kalituhan at sindak, ay agad na napako sa dalawang tao sa tabi ng kanyang kabaong sina Lazaro at Marisol. Isang tingin na puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtataksil. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay gumala. Hinahanap ang pinagmulan ng kaguluhan at nakita niya si Sinag, isang maliit, marungis na bata na nakatayo, nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa isang sandali, ang mundo ay nawala. Tanging sila lang dalawa ang naroroon. Isang babaeng niloko ng kamatayan at isang batang kinalimutan ng buhay. Bago tuluyang mawalan ng malay, ibinuka ni Amihan ang kanyang bibig. Isang salita lang, isang utos na mahina ngunit malinaw ang lumabas mula sa kanyang mga labi, habang ang kanyang daliri ay nanginginig na nakaturo kay Sinag. "Dalhin nyo ang bata." At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pumikit
at ang kanyang katawan ay bumagsak sa malambot na sapin ng kabaong. Nagsimula ang kaguluhan. May mga sumisigaw, may mga tumatawag ng ambulansya. Ngunit hindi iyon ang napansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking si Lazaro. Hindi na ito nakatingin sa kanyang ina, kundi kay Sinag. Ang malamig na pagkainis sa mukha nito kanina ay napalitan na. Ang nakikita ni Sinag ngayon ay purong pagbabanta. Ang mga matang iyon ay nangangako ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Nangangako iyon ngang pagwawakas, ang biyahe mula sa sementeryo hanggang sa lugar na hindi man lang mapangalanan ni Sinag ay isang malaking palaisipan. Isinakay siya sa isang sasakyang hindi niya alam na nag-e-exist pala. Ang loob nito ay amoy bago at balat. At ang upuan ay mas malambot pa sa pinagsama-samang karton na nagsisilbi niyang higaan sa ilalim ng tulay. Tahimik lang siya sa isang sulok, pinapanood ang mga naglalakihang bahay at mga puno na mabilis na dumadaan sa bintana, habang ang mga imahe ng isang babaeng humihinga sa loob ng kabaong at ang nakamamatay na tingin ng isang lalaki ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nang bumukas ang isang dambuhalang tarangkahan na yari sa itim na bakal, isang malawak na hardin na may mga bukal at mga bulaklak na iba-iba ang kulay. Sa dulo ng daan na gawa sa bato, isang mansyon na parang palasyo ang nakatayo, puti at maringal sa ilalim ng sikat ng araw. Ito raw ang Hacienda Silangan. Hindi pa man siya tuluyang nakakababa ng sasakyan, ramdam na niya ang titig ng mga kasambahay na nakauniporme. Mga titig na puno ng pagtataka at, sa palagay niya, ay kaunting pandidiri. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang maruming t-shirt. Gusto niyang magtago, gusto niyang bumalik na lang sa pamilyar na ingay at amoy ng kalye. Pero dinala siya sa loob, at doon nawala ang lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Ang sahig ay gawa sa puti at kumikinang na marmol, at sa bawat hakbang ng kanyang maruruming paa ay tila nag-iiwan siya ng bakas na hindi na mabubura. Ang lamig nito ay nanunuot sa kanyang talampakan. Ang kisame ay napakataas. May nakasabit na isang naglalakihang chandelier na gawa sa libo-libong piraso ng kristal. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi pa kaysa sa walang tigil na busina ng mga sasakyan sa labas. Isang unipormadong babae ang naghatid sa kanya sa isang malawak na silid-kainan. Sa gitna nito ay isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakahain doon ang napakaraming pagkain na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. May kanin, iba't ibang uri ng ulam na kumikinang sa sarili nitong mantika, mga prutas na nakasalansan na parang isang bundok, at mga tinapay na mukhang napakalambot. Kumalam ang sikmura ni Sinag. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hiya at takot. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, at anumang oras ay magigising siya. "Maupo ka, bata," sabi ng isang mahinang tinig. Lumingon Z. Sinag, si Amihan Montenegro iyon. Nakaupo na siya sa isang silyang may gulong, may nakabalot na kumot sa kanyang mga binti. Maputla pa rin siya, at bakas sa kanyang mga mata ang pagod. Pero may isang kakaibang init sa kanyang tingin habang nakatingin ito sa kanya. Sa tabi niya ay isang nurse na nakaalalay. Dahan-dahang umupo si Sinag sa pinakadulong upuan, halos hindi humihinga. "Anong ginagawa ngang batang yan dito?" Isang matinis at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Marisol iyon. Nakatayo siya sa may pintuan. Nakapamaywang. Ang kanyang magandang mukha ay kulubot sa pagkainis. Lumakad siya papalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Marisol?" Saway ni Amihan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may diin. Ngumiti si Marisol. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang baso ng orange juice mula sa mesa. "Nag-aalala ako para sa iyo, Mama. Baka kung anong sakit ang dala-dala niyan." Naglakad siya sa likuran ni Sinag. At bigla,
Naramdaman ni Sinag ang malamig na likido na bumuhos sa kanyang likod at ulo. Ay! Naku! Pasigaw na sabi ni Marisol. Kunwari nabigla. Sorry! Nadulas sa kamay ko. Ang dulas kasi ng baso. Napatalon si Sinag sa kanyang upuan, nanginginig. Basa ang kanyang buhok at damit. Nanunuot ang lagkit ng juice sa kanyang balat. Ang kalat mo naman! Dagdag pa ni Marisol, sabay takip sa kanyang ilong. At ang baho. Kailan ka ba huling naligo, bata? Hindi nakakibo si Sinag. Niyuko niya ang kanyang ulo, pinipigilan ng mga luha na nagbabadyang tumulo. Ito ang inaasahan niya. Panlalait, pangaapi. Sanay na siya, Marisol. Ang boses ni Amihan ay hindi na mahina. Mayroon itong lamig at bigat na nagpatigil kay Marisol. Dahan-dahang itinulak ni Amihan ang gulong ng kanyang silya para makalapit. Ang kanyang mga mata, na kanina'y pagod, ay ngayon ay nag-aapoy. Linisin mo ang kalat mo, utos ni Amihan. Ano? Pero may mga katulong naman, sabi ko. Linisin mo. Pag-uulit ni Amihan, mas mariin, at pagkatapos, humingi ka ng tawad sa kanya. Nagpanting ang tenga ni Marisol. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mama, isa lang siyang humingi kang tawad. Pagpuputol ni Amihan. Ngayon din, nagtagisan sila ng tingin. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ina ay halos hinihiwa ang hangin. Sa huli, si Marisol ang unang sumuko. Padabog niyang kinuha ang isang table napkin, marahas na ipinunas sa likod ni Sinag, at bumulong ng pilit. Sorry. Pagkatapos, ay tumalikod siya at mabilis na umalis sa silid. Naiwan ang katahimikan. Lumapit ang nurse kay Sinag at binigyan siya ng isang malinis na tuwalya. Si Amihan naman ay nakatingin lang sa kanya, may lungkot at pag-aalala sa kanyang mukha. Pasensya ka na sa kanya, sabi ni Amihan. Hindi ka na muling masasaktan dito. Pangako ko yan. Hindi alam ni Sinag kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nagtanggol sa kanya ng ganoon. Makalipas ang isang oras, habang si Sinag ay pinapaliguan at binibihisan ng bago at malinis na damit ng isang mabait na kasambahay, siya si Attorney Diwa Silang, isang babaeng matangkad, may matalas na mga mata, at kilos na nagpapahiwatig ng talino at kumpiyansa. Siya ang pamilyar na abogado at matalik na kaibigan ni Amihan. Diyos ko, Amihan, hindi ako makapaniwala sa nangyari, sabi ni Diwa pagkatapos yakapin ng kaibigan. Nang mabalitaan ko, agad akong pumunta. Salamat sa pagdating, Diwa. Sagot ni Amihan. Nakahiga na siya sa kanyang kama. Kailangan kita. Siniguro muna ni Diwa na sarado ang pinto bago siya umupo sa tabi ng kama. Ano ang plano mo? Alam mo na kung sino ang may gawa nito, hindi ba? Tumango si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Alam ko, nararamdaman ko, pero wala akong pruweba. Kailangan nating mag-ingat. Babala ni Diwa. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang ang buhay mo ang nasa panganib. Kausap ko ang isa sa mga abogado ng kumpanya kanina. Si Lazaro. Nagsampa na siya ng petisyon sa korte. Anong petisyon? Huminga ng malalim si Diwa. Sinusubukan kanilang ideklarang mentally incompetent. Gagamitin nilang ebidensya ang nangyari sa'yo, ang biglaan mong pagkabuhay, at ang pagdadala mo ng isang batang lansangan sa pamamahay na ito. Sasabihin nilang hindi ka na nasa tamang pag-iisip para pamahalaan ang iyong yaman. Para itong isang suntok sa sikmura ni Amihan. Hindi lang siya sinubukang patayin, ngayon ay sinusubukan pa siyang gawing baliw sa mata ng batas. Isang kislap ng galit ang pumalit sa pagod sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag, Diwa. Hindi nila makukuha ang pinaghirapan namin ni Augusto at hindi nila sasaktan ang batang iyon. Ang bata. Sabi ni Diwa, bakit mo siya dinala dito, Amihan? Delikado para sa kanya. Dahil utang ko sa kanya ang buhay ko, sagot ni Amihan.
Ang kanyang tingin ay napunta sa bintana at dahil may kung ano sa kanya, diwa, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Samantala, sa isang balkonahe sa kabilang panig ng mansyon, nag-uusap sina Lazaro at Marisol. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang gawin yon kay Mama. Inis na sabi ni Marisol. Muntik na tayong mabuking. Kailangan nating madaliin. Sagot ni Lazaro. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Tumingin siya sa malawak na hardin sa ibaba. Ang di inaasahang pagdating ng pulubing iyon ay ginulo ang lahat. Habang tumatagal siya dito, lalong nagiging malapit kay Mama. Nagiging komplikado ang sitwasyon. So, anong gagawin natin? Tanong ni Marisol. Hindi naman natin pwedeng basta na lang siyang itaboy. Si Mama ang magagalit. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Lazaro. Hindi natin siya itataboy. Gagawa tayo ng paraan para siya mismo ang kusang umalis. O kung hindi man, isang paraan na magmumukhang aksidente lang ang lahat. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala, Marisol. Kailangan lang nating paalisin ang daga na yon bago pa ito mamihasa sa loob ng bahay. Sa kanyang bagong silid, nakahiga si Sinag sa isang kama na napakalaki at napakalambot. Suot niya ang isang pajama na amoy sabon at araw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi malamig ang kanyang gabi. Hindi matigas ang kanyang hinihigaan. Hindi maingay ang kanyang paligid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Payapa. Ligtas. Ngunit habang papalalim ang kanyang tulog, isang pamilyar ngunit kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Hindi ito amoy ng bulaklak o ng mamahaling pabango. Amoy usok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. Ngunit may isa pang ilaw. Isang maliit, kumikislap na kulay kahel na liwanag na nagmumula sa ilalim ng kanyang pinto. At kasabay ng liwanag na iyon, ang amoy ng nasusunog na kahoy ay lalong tumindi. Bumangon siya. Sumilip siya sa siwang sa ilalim ng pinto. Sa ilalim ng kanyang pinto, nakita niya ang maliliit na dila ng apoy na nagsisimula ng gumapang papasok. Ang unang naramdaman ni Sinag ay ang init. Isang init na hindi pamilyar, hindi tulad ng init ng araw na nagpapasunog sa kanyang balat sa kalye. Ito ay isang init na kumakain ng hangin, isang init na may kasamang tunog ng pagliliyab. Napaubo siya. Ang usok ay makapal at masakit sa lalamunan. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod at antok ay nawala, napalitan ng dalisay na takot. Ang takot na ito ay pamilyar. Ito ang takot ng isang hayop na nakukulong. Tumalon siya mula sa kama. Ang apoy sa ilalim ng pinto ay hindi na maliliit na dila. Isa na itong gumagapang na halimaw na kulay kahel. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero ang doorknob na gawa sa tanso ay napakainit, napaso ang kanyang palad. Napasigaw siya sa sakit at umatras. Ang bintana, tumakbo siya patungo rito, ngunit napakataas nito para sa isang 8 taong gulang. At kahit na maabot niya, ang babagsakan niya ay isang hardin na may mga batong nakapaligid. Ang usok ay lalong kumakapal. Nahihirapan na siyang huminga. Bumalik sa isip niya ang isa sa mga aral ng kalye. Kapag may sunog, dumapa. Kumuha siya ng unan mula sa kama, isinubsob ang kanyang mukha dito at gumapang palayo sa pinto. Ang puso niya ay dumadagundong na parang sasabog. Dito na ba matatapos ang lahat? Matapos niyang matikman ang lambot ng isang kama at ang sarap ng isang buong pagkain, dito ba siya mamamatay? Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Isa pa at isa pa. Sinag, Sinag, naririnig mo ba ako? Ang boses na iyon, ang boses na babaeng iniligtas niya, ang boses ni Amihan. Sa isang napakalakas na pagsipa,
Ang pinto ay bumigay, ang apoy ay sumambulat palabas, at sa gitna nito, lumitaw ang isang anino. Hindi ito ang mahinang babae na nakaupo sa wheelchair kanina. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay nakatayo sa sarili niyang mga paa, nakasuot ng puting nightgown na ngayon ay may mga bahid ng abo. Ang kanyang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng mas matindi pa kaysa sa apoy sa paligid nila. Puno iyon ng isang damdamin na mas malakas pa sa takot, galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi siya nag-atubili habang ang mga kasambahay ay nagsisigawan sa pasilyo. Mabilis na pumasok si Amihan sa nag-aapoy na silid. Hinubad niya ang mamahaling kumot mula sa kama, binalot ito sa nanginginig na katawan ni Sinag at binuhat siya. Nagulat si Sinag sa lakas ni Amihan. Ang mga braso nito ay payat, pero ang pagkakayakap sa kanya ay mahigpit at matatag. Habang inilalabas siya ni Amihan mula sa silid, ang mga mata ni Sinag ay napako sa mukha nito. Wala na ang bakas ng pagkalito o kahinaan. Ang nakikita niya ay isang ina na handang suungin ang impyerno para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng usok at kaguluhan, naramdaman ni Sinag ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging protektado. Ligtas na sila sa pasilyo nang dumating sina Lazaro at Marisol. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kunwari pagkagulat at pag-aalala. "Mama, anong nangyari?" tanong ni Lazaro. Papalapit na sana, pero pinigilan siya ng isang tingin mula kay Amihan. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang mga mata, malamig na parang yelo, ay tinitigan muna si Lazaro. Pagkatapos ay si Marisol. Ang tingin na iyon ay hindi nagtatanong. Ito ay nag-aakusa. Pagkatapos, walang imik niyang dinala si Sinag palayo, patungo sa kanyang sariling silid sa kabilang dulo ng mansyon, na para bang sinasabing walang sinuman, kahit ang sarili niyang mga anak, ang mapagkakatiwalaan niya ngayon. Kinaumagahan, ang tensyon sa hapagkainan ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Ang nasunog na silid ay naapula na, pero ang amoy ng usok ay nanatili sa hangin, isang paalala ng nangyari kagabi. Tahimik na kumakain si Sinag sa tabi ni Amihan. Sina Lazaro at Marisol ay nakaupo sa kabilang dulo, pilit na nag-uusap tungkol sa negosyo na para bang walang nangyari. Biglang ibinagsak ni Amihan ang kanyang kubyerto sa plato. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Lahat ay napatingin sa kanya. Simula ngayong araw, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Maglalagay ako ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng pamamahay na ito, maliban sa mga banyo at pribadong silid. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Pero mama, para saan? Mawawala ang privacy natin. Ang privacy ay isang karapatan para sa mga taong mapagkakatiwalaan. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa kanila. At bukod doon, dagdag niya, kukuha ako ng personal na security guard para kay Sinag. Susundan siya saan man siya magpunta sa loob ng hasyenda. Halos mabulunan si Lazaro sa kanyang kape. Hindi ba't sobra naman yan, Mama? Aksidente. Pagputol ni Amihan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang apoy ay nagsimula sa labas ng pinto. Lazaro. Isang aksidenteng napakagaling mag-isip. Isang aksidenteng marunong mangulong. Hindi na nakasagot ang magkapatid. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang babaeng pinakasalan ng kanilang ama, isang babaeng hindi madaling takutin at hindi tanga. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Amihan si Sinag sa kanyang malawak na banyo. Habang maingat niyang nilalagyan ng ointment ang balat ng bata, napansin niya ang abo sa batok nito. Kumuha siya ng isang malambot na bimpo
na binasa ng maligamgam na tubig. "Halika! Linisin natin yan!" sabi niya sa malumanay na tinig. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang batok ni Sinag, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bahagyang nakaumbok na balat. Napakunot ang kanyang noo. Hinawi niya ang buhok ng bata. At doon, nakita niya ito. Ang mundo ni Amihan ay huminto. Ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ang bimpo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa batok ni Sinag, malinaw na nakikita ay isang maliit na balat. Isang birthmark. Isang birthmark na hugis bituin. Isang pamilyar na hugis. Bumalik sa kanya ang isang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang amoy ng ospital, ang pagod pagkatapos manganak, at ang napakatinding kaligayahan ng unang ilagay sa kanyang mga braso ang kanyang maliit na anghel. Montenegro, he has a little star on his nape. A special mark for a special boy. Naalala niya ang paghalik sa mismong lugar na iyon. Nangangako sa kanyang anak ng habambuhay na pagmamahal. Pagkatapos, ang alaala ay naging isang bangungot. Ang biglaang pag-iyak ng mga nurse, ang pagdating ng doktor na may malungkot na mukha, at ang mga salitang sumira sa kanyang mundo. "I'm so sorry. He didn't make it." "Imposible," bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, napalingon si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang po kayo, senyora?" tanong niya. Ang kanyang inosenteng boses ang nagpabalik kay Amihan sa kasalukuyan. Pinilit ni Amihan na ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay parang pinipiga. "Ayos lang ako, anak. May naalala lang." Tinapos niya ang paggamot sa kamay ni Sinag, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na. Isang batis ng duda, isang maliit na agos, na ngayon ay nagsisimula ng lumakas at maging isang ilog ang dumadaloy sa kanyang pag-iisip. Maaari kaya? Posible ba? Nang makatulog na si Sinag para sa isang munting idlip sa isang sofa sa loob ng silid ni Amihan, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bedside table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Nag-dial siya ng isang pamilyar na numero. "Diwa?" sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay mahina at apurado. "Kailangan kita." "Amihan? Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Amihan, tinitipon ang lahat ng kanyang lakas. Tumingin siya sa natutulog na bata, sa maliit na anghel na nagligtas sa kanya, at ngayon ay nagbibigay sa kanya ng isang nakakabaliw na pag-asa. "Diwa, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa batang ito," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng determinasyon. "Lahat. At kailangan kong buksan muli ang kaso ng pagkamatay ng anak ko." Natahimik si Diwa sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ito. "Gagawin ko. Uumpisahan ko na ngayon din." Makalipas ang halos 2 oras, tumunog muli ang telepono ni Amihan. Si Diwa iyon. "Amihan," sabi ni Diwa. At sa tono pa lang ng kanyang boses, alam na ni Amihan na may problema. "May problema?" Sinimulan ko nang magtanong-tanong. "Ang lahat ng hospital records, mula sa panganganak mo, 8 taon na ang nakalipas." Biglang nawawala. Nabitawan ni Amihan ang telepono. Ang pagkawala ng mga dokumento ay hindi isang pagkakataon. Ang maliit na batis ng duda ay isa na ngayong rumaragasang baha. At alam ni Amihan na malulunod siya dito hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Ang pagkawala ng mga papeles ay hindi isang pagkakataon. Para kay Amihan, ang bawat araw na lumilipas sa loob ng Hacienda Silangan ay parang paglalakad sa isang hardin na puno ng mga ahas na nag-aabang sa damuhan. Ang mga ngiti ni Lazaro at Marisol ay naging mas matamis.
ngunit ang kanilang mga mata ay mas naging malamig. Alam ni Amihan na kailangan niyang kumilos ng mabilis at tahimik. Kinabukasan, habang ang buong mansyon ay abala pa, isang simpleng kotseng sedan ang huminto sa isang eskinita sa tondo. Lumabas mula rito ang dalawang babae na kung titingnan ay parang mga ordinaryong social worker lamang, nakasuot ng simpleng blusa, pantalon at salamin sa mata. Walang sino man ang mag-aakala na ang isa sa kanila ay ang bilyonaryang si Amihan Montenegro at ang kasama niya ay ang tinitingalang abogadong si Diwa Silang. "Sigurado ka ba dito, Amihan?" tanong ni Diwa habang naglalakad sila sa masikip at maputik na daan. "Pwede namang ang mga investigador ko na lang ang gumawa nito." "Hindi, Diwa. Kailangan ako mismo ang makakita sa kanya. Kailangan kong makita ang reaksyon niya." Mariing sagot ni Amihan. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag ng kahirapan ng paligid. Ang kanilang sadya, si Aling Nelia, ang retiradong nurse na siyang head nurse sa delivery room noong isinilang niya ang kanyang anak. Matapos ang ilang linggong paghahanap ng mga tauhan ni Diwa, natuntun nila ito sa isang maliit na bahay na halos natatabunan na ng mga katabing barong-barong. Kumatok sila sa kinakalawang na gate. Isang matandang babae na may maputing buhok at malalalim na guhit sa mukha ang lumabas. Nang makita niya si Amihan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay mabilis na napalitan ng takot. "Senyora Montenegro?" nanginginig niyang sabi. Mabilis niyang tiningnan ang magkabilang gilid ng eskinita na para bang may nagmamanman. "Anong ginagawa ninyo dito? Paano niyo ako nahanap?" "Kailangan ko lang kayong makausap, Aling Nelia. Tungkol sa anak ko." Malumanay na sabi ni Amihan. Ang mukha ng matanda ay lalong namutla. "Ang wala akong alam dyan. Matagal na yon. Limot ko na," sabi niya. Unti-unting isinasara ang gate. "Parang awa niyo na. Umalis na kayo. Mapapahamak lang tayong lahat." "Nelia, kung may alam ka, ito na ang panahon para magsalita," sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay may awtoridad. "Mapoprotektahan ka namin." Ngunit ang takot sa mga mata ng matanda ay mas malakas kaysa sa anumang pangako ng proteksyon. Umiling-iling siya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Hindi ninyo naiintindihan. Ang mga Montenegro, hindi sila ordinaryong kaaway. Papatayin nila ako. Papatayin nila ang pamilya ko." Sa loob ng mansyon, habang wala si Amihan, isa namang ibang uri ng digmaan ang nagaganap. Alam ni Marisol na ito ang perpektong pagkakataon para kumilos. Natagpuan niya si Sinag na tahimik na naglalaro sa hardin. Ang tanging daladala ni Sinag mula sa dati niyang buhay ay isang maliit na pouch na gawa sa lumang tela. Sa loob nito ay ang mga kayamanan niya. Isang maliit at kalawanging laruang kotse, isang makinis at puting bato, at isang piraso ng kupas na litrato na hindi na halos makilala kung sino ang naroon. "Ano yan?" tanong ni Marisol. Lumalapit na parang isang pusa. Ikinubli ni Sinag ang pouch sa kanyang likuran. "Wala po." Ngumiti si Marisol, isang ngiting nakakakilabot. Patingin ako, mabilis niyang inagaw ang pouch mula sa kamay ni Sinag. "Huwag po! Akin yan!" sigaw ni Sinag. Sinusubukang bawiin ito. Binuksan ni Marisol ang pouch at ibinuhos ang laman nito sa kanyang palad. Tiningnan niya ang mga ito ng may pandidiri. Ito ang pinakaiingatan mo, mga basura." "Hindi po yan basura," sabi ni Sinag. "Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Bigay po yan ng nanay ko." Lalong lumawak ang ngiti ni Marisol. "Oh, talaga? Kung gayon dapat lang naitapon na ang mga ito dahil hindi mo na siya nanay." Isa-isa niyang ibinato ang mga gamit.
Ang maliit na kotse ay itinapon niya sa isang kanal na may tubig. Ang bato ay ibinato niya sa malayong damuhan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang piraso ng litrato, pinunit niya sa gitna. "Tandaan mo ito, bata," sabi ni Marisol. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. "Isa ka lang pulubi na napulot sa kung saan. Hindi ka Montenegro. At hinding-hindi ka magiging isa sa amin. At sa oras na magsawa sa'yo si Mama, ibabalik ka namin sa basurahan kung saan ka nararapat." Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang pisngi habang pinapanood niya ang mga piraso ng kanyang nakaraan na sinira sa kanyang harapan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak ng tahimik. Sa isang mamahaling country club sa kabilang bahagi ng lungsod ng Maharlika, si Lazaro naman ay abala sa kanyang sariling opensiba. Nakaupo siya, kasama ang ilang makapangyarihang negosyante, mga kaibigan ng kanilang pamilya. "Kumusta na ang mama mo, Lazaro? Nabigla kami sa balita," sabi ng isang matandang lalaki. Ngumiti si Lazaro, isang ngiting puno ng kunwaring pag-aalala. "Sinusubukan naming maging matatag para sa kanya, Don Ricardo. Ang trauma. Malaki ang epekto sa kanya." Uminom siya ng kanyang wine. "Lahat kami ay nag-aalala, lalo na nang dalhin niya ang batang iyon sa bahay." "Ah, oh, ang batang lansangan. Nabasa ko sa dyaryo," sabi ng isa pa. "Mabait si Mama. Alam niyo yan." Pagpapatuloy ni Lazaro, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Pero ngayon, para bang sa bata na lang umiikot ang mundo niya. Nagsisimula na siyang maging paranoid. Nagpakabit ng mga kamera, kumuha ng mga guwardiya. Hindi na siya tulad ng dati. Kami ni Marisol ay natatakot na baka maimpluwensyahan siya ng bata na gumawa ng mga desisyong makakasama sa kumpanya. Ang mga salita ay maingat na pinili. Hindi niya sinabing baliw si Amihan. Nagtanim siya ng duda sa isipan ng mga taong may impluwensya. Ginagawang mukha siyang isang nag-aalalang anak at si Amihan ay isang hindi stabil na biktima. Pabalik sa tondo. Bigo na sina Amihan at Diwa. Isasara na sana ni Aling Nelia ang gate nang biglang lumingon si Amihan. "Ang pera ba ang problema, Nelia?" tanong ni Amihan. "Kaya kong doblehin, triplehin kung ano man ang ibinayad nila sa'yo. Sabihin mo lang ang katotohanan." Umiling si Aling Nelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Hindi niyo po nauunawaan, senyora. Hindi na ito tungkol sa pera." Isinara niya ang gate. Ngunit bago pa ito tuluyang magsara, mabilis niyang idinukot ang isang maliit at nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa siwang ng gate. "Para sa kabutihan na ipinakita ninyo sa akin dati," bulong niya. "Ingat kayo." At pagkatapos, narinig nila ang tunog ng trangka. Nagtatakang kinuha ni Amihan ang papel. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa masikip na lugar na iyon, binuksan niya ito. Isang pangalan lang ang nakasulat. Isang pangalan na pamilyar sa kanya. Isang pangalan na araw-araw niyang naririnig sa loob ng mansyon. Ang pangalan ng kanilang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula nang dumating siya sa Hacienda Silangan. Ang babaeng itinuturing na niyang pangalawang ina. Yolanda Yoli Cruz. Nabitawan ni Amihan ang papel na para bang napaso siya. Si Manang Yoli? Pero paanong nangyari iyon? Siya ang pinakaloyal sa lahat. Siya ang laging nasa tabi niya. Imposible. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi lang bumabalik. Ang mga anino na pagtanto ni Amihan ay matagal na palang naninirahan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang pangalan sa papel ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Amihan. Yolanda Cruz. Manang Yoli, ang babaeng higit pa sa isang kasambahay ang turing niya. Siya ang tumayong inainahan niya sa loob ng mansyon. Ang laging may dalang mainit na tsaa kapag siya'y nalulungkot. Ang nakakaalam ng lahat ng kanyang maliliit
na sikreto. Paanong ang pangalan niya ang lilitaw mula sa isang nanginginig na kamay sa tondo? Kinailangan niyang malaman, ngunit hindi sa paraang padalos-dalos. Isang maling galaw at ang lahat ng kanyang pinaghihirapan ay maaaring gumuho. Kinagabihan, ipinatawag niya si Manang Yoli sa kanyang pribadong pag-aaral sa ilalim ng pagkukunwaring may ipapagawa siyang importanteng bagay. Pumasok ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng pamilyar na ngiti at paggalang. "Pinatawag niyo raw po ako, senyora?" tanong ni Yoli. Inilapag ang isang bandehado na may lamang tsaa at biskwit sa mesa. Hindi muna nagsalita si amihan. Tinitigan niya lang ito. Pinag-aralan niya ang bawat guhit sa mukha nito, ang bawat kislap sa mga mata nito, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagkukunwari. Wala siyang nakita. Tanging ang pamilyar na pag-aalala lang. "Manang Yoli," panimula ni amihan. Ang kanyang boses ay sinubukan niyang panatilihing kalmado. "Gaano na po kayo katagal sa pamilyang ito?" Nagulat si Yoli sa tanong, pero mabilis itong ngumiti. "Naku, senyora. Mula pa noong binata pa si Senyorito Lazaro, ako na po ang nag-alaga sa kanya at kay Senyorita Marisol noong pumanaw ang kanilang ina. Nakita ko na po ang lahat sa bahay na ito. Kung gayon, matapat po kayo sa pamilya," sabi ni amihan. Idinuldol ang daliri sa isang patak ng tubig sa kanyang mesa. "Buhay ko po ang iaalay ko para sa mga Montenegro, lalo na po para sa inyo, senyora," sagot ni Yoli. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Huminga ng malalim si amihan. Ito na, inilabas niya ang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa mesa, itinulak papalapit kay Yoli. "Kilala niyo po ba ang nagsulat nito?" Tiningnan ni Yoli ang papel. Binuksan niya ito. Nakita niya ang sarili niyang pangalan sa isang iglap. Isang emosyong hindi mabasa ni amihan ang dumaan sa mga mata nito, ngunit kasing bilis din itong nawala. Nang muli itong tumingin kay amihan, ang mukha nito ay puno ng kalituhan at sakit. "Ano po ito, senyora?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. "Bakit po nakasulat ang pangalan ko dito? Ang papel na iyan ay galing kay Aling Nelia, ang head nurse noong nanganak ako," diretsong sabi ni amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. Biglang tumulo ang mga luha ni Yoli. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang nasasaktan. Si Nelia, pero bakit niya gagawin ito? "Anong kasalanan ko sa kanya?" "Senyora, maniwala po kayo sa akin," sabi niya. Lumuluhod na sa sahig. "Wala po akong kinalaman sa kahit anong masamang nangyari sa inyo o sa anak ninyo. Alam niyo po yan. Kayo ang pinagsilbihan ko ng tapat." Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pighati. Ang kanyang mga salita ay puno ng paninindigan. Ang kanyang pagkilos ay perpekto. Napaka-perpekto. Napatayo si amihan at tinulungang tumayo ang matanda. "Sige na po, manang. Naniniwala po ako sa inyo. Siguro'y nagkamali lang ako ng akala. Isang bitag lamang ito para pag-awayin tayo." Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang galing ng pag-arte ni Yoli ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang pag-amin. Dahil kung kaya niyang magsinungaling ng ganito kahusay, ano pa ang mga kaya niyang gawin? Nang gabing iyon, naramdaman ni amihan ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nasa loob siya ng isang mansyon na puno ng mga tao, ngunit wala siyang mapagkatiwalaan. Ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay wala sa mga salita ng tao. Nasa dugo. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ni Sinag sa isang maliit na kama na inilagay niya sa loob ng kanyang silid. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng bata. Ang kanyang mahahabang pilik mata, ang kanyang bahagyang nakaawang na bibig. Hinaplos niya ang buhok nito. Napakalambot. Bumigat ang kanyang dibdib. Ang gagawin niya ay isang uri ng pagtataksil sa tiwala ng bata. Ngunit kailangan niyang gawin ito
Kumuha siya ng isang maliit na gunting mula sa kanyang vanity kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya sa hangin. Dahan-dahan, kumuha siya ng ilang hibla ng buhok mula sa batok ni Sinag, malapit sa anit. Doon sa malapit sa balat na hugis bituin, ang bawat gupit ay parang isang hiwa sa kanyang konsensya. Inilagay niya ang mga ito sa isang malinis na sobreng plastik. Pagkatapos, mula sa sarili niyang suklay, kumuha siya ng sarili niyang buhok at inilagay sa isa pang sobre. Itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang kama. Ang ebidensya, ang pag-asa, ang posibleng maging katapusan ng lahat ng kanyang pagdududa. Kinabukasan, nagising si Sinag na may sinat, marahil ay dahil sa pagod, takot, at sa usok na nalanghap niya noong nakaraang gabi. Hindi na pumasok sa isip ni Amihan ang tungkol sa negosyo o sa mga abogado. Ang buong araw niya ay ginugol niya sa pag-aalaga sa bata. Siya mismo ang nagpunas sa katawan nito ng maligamgam na tubig. Siya ang nagsubo dito ng mainit na sabaw. Siya ang nagbasa para dito ng mga kwentong pambata mula sa isang lumang libro na nakatago sa kanyang aparador. Isang librong binili niya 8 taon na ang nakalipas para sa isang anak na hindi niya nakasama. Habang nag-aalaga kay Sinag, nakalimutan ni Amihan ang kanyang mga takot. Nakalimutan niya ang mga ahas sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita niya ay isang batang may malalaking mata na puno ng pagtitiwala. Isang batang sabik sa kalinga. Nang humawak si Sinag sa kanyang kamay habang natutulog ito, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang koneksyon na higit pa sa utang na loob. Ito ay pagmamahal. Doon niya napagtanto. Kahit ano pa man ang sabihin ng resulta ng DNA test, hindi na mahalaga. Sa puso niya, anak na niya si Sinag. At gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Ngunit para magawa iyon, kailangan niya ng armas. At ang resulta ng test ang magiging pinakamalakas niyang sandata. Kinabukasan, habang nasa eskwela pa ang mga pamangkin ni na Lazaro at Marisol at abala ang dalawa sa kani-kanilang mga lakad, lihim na ipinatawag ni Amihan si Diwa. "Narito na lahat," sabi ni Amihan. Iniaabot ang 2 sobreng plastik. Buhok ko at buhok niya. Kinuha ito ni Diwa ng may pag-iingat. "Mayroon akong kakilala sa isang pribadong laboratorio. Mapagkakatiwalaan, pero aabutin ng ilang araw, Amihan, at mahal ang bayad para sa isang expedited at confidential na resulta." "Walang problema sa pera," mabilis na sagot ni Amihan. "Kahit magkano, ang kailangan ko ay ang katotohanan. At kailangan ko ito sa lalong madaling panahon." Tumango si Diwa. "Mag-iingat ka dito, lalo na kay Yoli. Huwag kang magpahalata na may alam ka." "Alam ko," sagot ni Amihan. "Simula ngayon, lahat sila ay mga anino na lang para sa akin." Lumipas ang mga araw na parang mga taon. Pinanatili ni Amihan ang kanyang postura, isang reyna sa kanyang palasyo na napapaligiran ng mga traidor. Ngumingiti siya kay Marisol. Kinakausap si Lazaro tungkol sa negosyo at tinatrato si Manang Yoli na parang walang nagbago. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang namumuo. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay si Sinag. Ang ngiti nito, ang mga kwento nito tungkol sa buhay sa kalye na kahit mahirap ay mayroon pa ring mga sandali ng kasiyahan. Ang unti-unting pagtawag nito sa kanya ng Nanay Amihan kapag sila lang dalawa. Ito ang kanyang naging lakas. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, biglang huminto si Sinag at dinampot ang isang nahulog na bulaklak ng gumamela. Inilagay niya ito sa likod ng tainga ni Amihan. "Bagay po sa inyo, nanay," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kuminang. Sa simpleng gesture na iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito
at lihim na umiyak. Kinagabihan, habang binabasa niya ang huling pahina ng isang kwento para kay Sinag, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya, pero sinagot niya ito. Hello? Amihan. Ang boses ni Diwa. Ngunit iba ang tono nito. Hindi ito ang kalmadong boses ng isang abogado. Ang boses na naririnig niya ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mawari gulat, pangingilabot, at pagkamangha. Diwa, anong nangyari? Narinig ni Amihan ang isang malalim na paghinga sa kabilang linya na para bang si Diwa mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang sasabihin. Amihan, may resulta na. Humigpit ang hawak ni Amihan sa telepono. Ang tibok ng kanyang puso ay halos bumasag sa kanyang mga tadyang. Ang buong mundo niya ay tumigil sa pag-ikot, naghihintay sa susunod na mga salita. Kailangan nating magkita. Pagpapatuloy ni Diwa. Ang boses nito ay formal na at seryoso. Ngayon din, nagkita sila ni Diwa sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga ng lungsod ng Maharlika. Walang paligoy-ligoy na iniabot ni Diwa ang isang makapal na brown envelope. Ang mga kamay ni Amihan ay nanginginig nang abutin niya ito. Ito na ang sagot sa 8 taon ng pighati at sa ilang linggo ng nakakabaliw na pag-asa. Hindi niya ito binuksan sa harap ni Diwa. Tumango lang siya, nagpasalamat, at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng malamig at tahimik na espasyo, sa ilalim ng dim na ilaw ng parking lot, hinarap niya ang katotohanan. Ang paghinga niya ay mababaw. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Dahan-dahan, pinunit niya ang selyo ng sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay nakakabingi. Inilabas niya ang mga papeles, mga numero, mga technical terms, mga pirma. Ngunit isang linya lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. Sa huling pahina, sa ilalim ng titulong conclusion, naroon ang mga salitang magpapabago sa lahat. Match probability. 99.9998%. Interpretation. The alleged mother, Amihan Montenegro, cannot be excluded as the biological mother of the child. Sinag Dimasalang. Sa una, hindi ito nag-register sa kanyang isip. Binasa niya itong muli. At muli, Joder Jojo ba? Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang hikbing naglalaman ng 8 taon ng sakit, ng pangungulila, ng mga gabing umiiyak siya para sa isang anak na inakala niyang nasa langit na. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha, hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng milagro, ng katarungan, ng isang pag-ibig na nagawang lampasan ang libingan. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela at umiyak ng umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang kanyang puso, na matagal ng basag, ay dahan-dahang nabubuo muli. Buhay ang anak niya. At ang anak niya ay si Sinag. Nang mahimasmasan siya, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kaligayahan. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Pagbalik niya sa mansyon, naabutan niya si Sinag na nag-iisa sa sala. Tahimik na sinusubukang ayusin ang napunit na litrato gamit ang isang piraso ng tape. Ang puso ni Amihan ay muling nadurog, ngunit sa ibang dahilan, hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang lumapit, hindi sa paraan ng isang senyora, kundi sa paraan ng isang ina na sabik sa kanyang anak. Lumuhod siya sa sahig, hindi alintana ang kanyang mamahaling damit para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Sinag. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga matang sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa. Sinag. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Napatingin sa kanya ang bata. Nagtataka.
May, may sasabihin ako sa'yo, pagpapatuloy ni amihan. Ang mga luha ay muling namumuo. Ang nanay mo, ang totoong nanay mo. Hindi niya matapos ang sasabihin, hinaplos niya ang pisngi ng bata. Ang kanyang hinlalaki ay dumaan sa ilalim ng mga mata nito. Anak, bulong niya, isang salitang puno ng lahat ng kahulugan sa mundo. Anak kita, hindi agad naintindihan ni Sinag. Ngunit nakita niya ang emosyon sa mga mata ni amihan, isang pagmamahal na napakatindi, isang kaligayahan na nakakahawa at naramdaman niya ito. Ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Inutusan ni amihan ang isang kasambahay na tawagin sina Lazaro at Marisol. Ipinatawag din niya ang mga abogado ng pamilya para sa isang agarang pagpupulong. Sa loob ng malaking library ng mansyon, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo sina Lazaro at Marisol sa isang panig. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkainis. Si Sinag ay tahimik na nakatayo sa likod ni amihan. Ang maliliit niyang kamay ay nakahawak sa laylayan ng bestida nito. Pumasok si amihan. Hindi na ang babaeng mahina at laging nagluluksa. Ang amihan na pumasok ngayon ay isang emperatris na handang bawiin ang kanyang kaharian. Hindi na siya nagsalita pa. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng resulta ng DNA test at inihagis ito sa gitna ng makintab na lamesang kahoy. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Basahin ninyo. Utos niya. Ang kanyang boses ay matatag at malamig. Nagtatakang kinuha ni Lazaro ang folder. Habang binabasa niya ito, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay tumigas. Si Marisol, na sumisilip sa kanyang balikat, ay napasinghap. Ano to? Nanginginig na tanong ni Marisol. Hindi ito totoo! Pekeng papeles to! Tinaasan siya ng kilay ni amihan. Talaga? Ang isa sa pinakarespetadong laboratorio sa bansa ay namemeke ng resulta para sa akin? Huwag ninyo akong gawing tanga. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang kasinungalingan ninyo. Itinuro niya si Sinag. Si Sinag ay isang Montenegro. Siya ang nawawala kong anak. Ang tunay na tagapagmana ng lahat ng nararapat sa kanya. Saglit na natigilan si Lazaro, ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wow, Mama! Hanga ako sa'yo, sabi niya. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Isang napakagandang palabas. May kinuha siyang sarili niyang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag din ito sa mesa. Naghanda ka, pero naghanda rin ako. Binuksan niya ito. Isang bank statement. Ayon dito, nag-withdraw ka ng malaking halaga, 10 milyong piso, 3 araw na ang nakalipas. Isang halagang saktong-sakto para bilhin ang resulta ng kahit anong laboratorio, hindi ba? Nanlamig si amihan. Ang perang iyon ay inilaan niya para sa isang charity foundation na itinatayo niya. Paano niya nalaman? Hindi ka lang isang sinungaling mama. Desperada ka na. Dagdag pa ni Lazaro. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring awa. Handa kang gumawa ng ganitong klaseng kwento para lang may maipamana ka sa isang pulubi at maagaw sa amin ang nararapat sa amin. Hindi totoo yan! Sigaw ni amihan. Talaga ba? Tanong ni Lazaro. O baka naman ang trauma mo ay tuluyan ng sinira ang iyong pag-iisip. Ang mga salita ay tumagos na parang mga punyal. Ang kanyang pinakamalakas na ebidensya ay nagmukhang isang gawa-gawang kasinungalingan sa loob lang ng ilang segundo. Habang nagbabangayan ang mga matatanda, isang maliit na boses ang pumutol sa lahat. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Lahat ay napalingon kay Sinag. Nakatayo siya sa harap ni amihan. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaharang na para bang kaya niyang protektahan ito.
Nakatingin siya ng diretso kay Lazaro at Marisol. Ang kanyang mga mata na hindi na nagpapakita ng takot ay puno ng determinasyon. Ang eksena ay nagpatigil sa lahat. Ngunit para kay Lazaro, isa lang itong huling patunay. Tumingin siya sa mga abogado. Nakikita ninyo? Manipulado na niya, pati ang isipan ng bata. Ito na ang katibayan na kailangan natin. Humarap siya kay amihan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Dahil sa insidenteng ito, wala na akong pagpipilian. Bukas na bukas din, magsasampa ako ng formal na petisyon sa korte. Hihilingin ko na ilagay sa aking pangangalaga si Sinag. At hihilingin ko sa korte na ideklara kang unfit at ipasa sa akin ang pansamantalang pamamahala sa lahat ng iyong ari-arian. Tumingin siya sa nanlalamig na mga mata ni amihan. Tapos na ang laro, amihan! Tapos na ang pagpapanggap mo bilang biktima. Gaya ng isang bagyong matagal nang namumuo sa karagatan, ang banta ni Lazaro ay hindi naging isang babala lamang. Ito ay naging isang marahas at walang awang pananalasa. Kinabukasan, ang pangalan ng mga Montenegro ay muling nasa ulo ng mga balita. Ngunit hindi na tungkol sa isang milagrosong pagkabuhay, kundi tungkol sa isang eskandalong yayanig sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang unang hagupit ay naramdaman ni na Amihan at Sinag nang subukan nilang umalis ng mansyon para sa isang check-up ni Sinag sa doktor. Pagbukas pa lang ng dambuhalang tarangkahan, isang hukbo ng mga reporter at cameramen ang sumalubong sa kanila. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na walang tigil, nakakasilaw at nakakataranta. Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Mrs. Montenegro, totoo po bang pineke ninyo ang DNA test? Sino po talaga ang batang yan? Totoo po bang ginagamit nyo lang siya para makuha ang simpatya ng publiko? Totoo po bang may mental instability kayo matapos ang insidente sa inyong libing? Napahigpit ang hawak ni Amihan sa kamay ni Sinag na nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa takot. Nagsisiksika ng mga tao. Halos idinidiin ang mga mikropono sa kanilang mga mukha. Ang buong mundo ay tila naging isang sirko. At sila ang pangunahing atraksyon. Ito ang laro ni Lazaro. Ang pagwasak sa kanyang kredibilidad sa harap ng buong mundo. Amihan, kailangan nating bumalik sa loob, sabi ni Diwa, nakasama nila. Mabilis nilang isinara ang pinto ng kotse at iniutos sa driver na bumalik sa mansyon. Ang Hacienda Silangan, na dati isang paraiso, ay naging kanilang kulungang ginto. Sa loob ng opisina ni Diwa, ang bigat ng sitwasyon ay lalong naging malinaw. Tinupad niya ang sinabi niya. Sabi ni Diwa, inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Nakasampa na ang kaso. At hindi lang iyon, gumagalaw na ang mga koneksyon niya. May mga eksperto na silang nakalinya para tumestigo tungkol sa epekto ng near-death experience sa pag-iisip. Pinapalabas nilang biktima ka ng trauma at si Sinag ang naging sentro ng iyong delusions. Napahilamos si Amihan sa kanyang mukha. Pero nasa atin ang resulta, Diwa. Iyon ang katotohanan. Isang katotohanan na binaluktot na nila. Mapait na sagot ni Diwa sa mata ng korte at ng publiko. Ang resulta na iyon ay produkto ng iyong desperasyon. Ang kailangan natin ay isang ebidensyang hindi nila kayang pabulaanan. Isang testigo. Isang dokumento mula sa nakaraan. Ngunit ang nakaraan ay tila isinara na para sa kanila. Binalikan ni Diwa ang tinitirhan ni Aling Nelia. Ngunit bakante na ang bahay. Ang mga kapitbahay ay nagsabing isang gabi ay may dumating na itim na van at kinuha ang buong pamilya nito. Ang bank records ng mga posibleng sinuhulan mga doktor, mga nurse ay nilinis na. Ang bawat daan na kanilang tinatahak ay isang dead end. Ang kapangyarihan at pera ng mga Montenegro ay parang isang pader na hindi nila kayang gibain.
At habang sila ay abala sa legal na laban, ang personal na atake ay nagpatuloy. Isang araw, naisipan ni Amihan na dalhin si Sinag sa isang high-end na department store para bilhan ng mga bagong damit at laruan. Isang paraan para kahit paano ay maibalik ang normalidad sa buhay ng bata. Habang pumipili sila ng sapatos, isang lalaking hindi nila kilala ang aksidenteng bumangga kay Sinag. "Pasensya na, iho," sabi nito, at mabilis na umalis. Hindi nila ito pinansin. Ngunit pagdating nila sa counter para magbayad, biglang lumapit ang dalawang security guard. "Excuse me, ma'am, pwedeng pakitingnan ang bag ng bata?" Sabi ng isa, magalang ngunit matigas. Nagulat si Amihan. "Bakit? Anong problema?" "May nag-report po kasi ng nawawalang wallet," sabi ng guwardiya. "Imposible," sabi ni Amihan. "Hindi magnanakaw ang anak ko." Ngunit nang buksan ng guwardiya ang maliit na backpack ni Sinag, bumungad sa kanila ang isang mamahaling leather wallet na puno ng pera at mga credit card. Nanlamig si Amihan. Isang bitag, biglang dumating si Marisol. Ang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Anong nangyayari dito?" "Oh my God, Sinag! Anong ginawa mo?" "Wala po akong kinuha. Hindi po yan sa akin." Ang eksena ay nakatawag ng pansin. Ang mga tao ay nagbubulungan. Kinukunan sila ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. "Tingnan mo, yung batang lansangan." Sabi na nga ba, mahirap nang baguhin ang nakasanayan. Kahit na naayos ang gulo sa tulong ng mga abogado ni Amihan at napatunayang set up lang ang lahat, ang pinsala ay nagawa na. Ang kwento ay kumalat na parang apoy. Ang batang inampon ni Amihan Montenegro, isang magnanakaw. Isa itong perpektong bala para sa kaso ni Lazaro. Gabi-gabi, binabangungot si Amihan. Ang kanyang mga kaaway ay hindi lang mga anino. Sila ay mga demonyong may mukha ng kanyang pamilya. Naglalaro ng isang napakaduming laro. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Diwa sa library, halos wala ng pag-asa. Napatingin si Diwa sa isang malaking litrato na nakasabit sa pader. Ang litrato ni Don Augusto Montenegro, ang yumaong asawa ni Amihan. "Naaalala ko ang papa mo," sabi ni Diwa. Malayo ang tingin. Isang taong mahirap basahin. Mahal ka niya, Amihan, pero mayroon din siyang mga sikreto. Biglang nanlaki ang mga mata ni Diwa. Isang alaala ang biglang bumalik. "Ang susi," bulong niya. "Anong susi?" Nagtatakang tanong ni Amihan. "Isang linggo bago siya mamatay, nagkita kami ni Don Augusto. May ibinigay siya sa aking susi," sabi niya. "Diwa, ingatan mo ito. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit kay Amihan. Buksan mo lang ito kapag dumating ang araw na sa tingin mo ay kailangan na ng pamilya ko ng isang himala." Napabangon si Amihan sa kanyang upuan. "Saan ang susi na yan, Diwa?" "Anong bubuksan yan?" "Isang safety deposit box sa isang bangko sa Makati," sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno na ng bagong pag-asa. Sa sobrang gulo, tuluyan ko nang nakalimutan. "Amihan, baka ito na. Baka ito na ang himalang hinihintay natin." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga puso. Sa wakas, isang posibleng daan, isang sikretong iniwan ng nakaraan na maaaring magligtas sa kanilang hinaharap. Nagpaplano na sila kung paano pupunta sa bangko nang hindi napapansin nang biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Manang Yoli. Ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati. "Senyora," sabi niya sa magalang na tono, "paumanhin po sa abala. May mga bisita po kayo sa labas." "Sino, Manang?" tanong ni Amihan. Medyo naiinis sa interruption. "Mula po sa DSWD," sagot ni Yoli. Nandito raw po sila para magsagawa ng assessment sa living environment ni Sinag base sa isang concerned citizen report.
Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Amihan ay namatay, napalitan ng purong sindak, isang bitag na naman. At sa pagkakataong ito, ang pain ay hindi na reputasyon o pera. Ang nakataya na ngayon ay si Sinag mismo. Ang pagdating ng mga taga-DSWD ay parang isang formal na paghatol. Dalawang babae na may mga seryosong mukha at mga dalang folder ang pumasok sa sala. Nagpakilala sila bilang sina Mrs. David at Mrs. Reyes. Ang kanilang mga boses ay propesyonal, ang kanilang mga kilos ay kalmado, ngunit para kay Amihan, sila ang mga tagapaghatid ng kamatayan. May natanggap po kaming ulat na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kapakanan ng batang si Sinag, panimula ni Mrs. David, habang si Diwa ay sinusubukang ipaliwanag ang legal na konteksto ng sitwasyon. Ngunit ang batas ay tila walang kapangyarihan sa harap ng isang concerned citizen report. Habang nagsasalita si Mrs. David, lumapit si Manang Yoli sa tabi ni Amihan. Dala-dala niya ang pamilyar na silver tray. Sa ibabaw nito ay isang tasa ng mainit na chamomile tea. "Senyora, heto po ang tsaa ninyo," bulong ni Yoli. Ang kanyang mga mata ay puno ng tilay sinserong pag-aalala. "Para kumalma po kayo. Huwag po kayong mag-alala, malalampasan din po natin ito." Ang simple at maalalahaning kilos na iyon ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Amihan. Sa gitna ng kaguluhang ito, narito pa rin si Manang Yoli, ang kanyang matatag na sandalan. Kinuha niya ang tasa. Ang init nito ay bahagyang nagpabawas sa panlalamig ng kanyang mga kamay. Uminom siya. Ang lasa ng chamomile at honey ay pamilyar at nakakaginhawa. "Salamat, Manang," sabi niya. "Maaari po ba naming makausap ang ilan sa mga kasambahay dito? Lalo na po yung matagal nang naninilbihan?" Tanong ni Mrs. Reyes. "Ako na po," mabilis na sabi ni Yoli. Humakbang pasulong. "Ako po si Yolanda Cruz. Mula pa po noong bata ang mga Montenegro, ako na po ang kasama nila dito. Kung gayon, Ginang Cruz?" sabi ni Mrs. David, binubuksan ang kanyang notebook. "Maaari niyo po bang ilarawan ang naging sitwasyon sa bahay na ito mula nang dumating ang batang si Sinag?" Huminga ng malalim si Yoli. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig, na para bang pinipigilan ang pag-iyak. "Mahal na mahal ko po si Senyora Amihan," panimula niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa na ng luha. Pero nag-aalala na po ako sa kanya." Napatingin si Amihan naguguluhan. Mula po nang dumating si Sinag, pagpapatuloy ni Yoli, nag-iba na po si Senyora. Naging obsesyon na po niya ang bata. Pinipilit niya itong tawagin siyang nanay. May mga gabi pong naririnig ko siyang sumisigaw, umiiyak, kinakausap ang sarili niya. Alam ko pong dahil sa trauma iyon, pero natatakot po ako para sa bata. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Mrs. Reyes. Ang sunog po sa kwarto niya. "Ang insidente sa department store. Laging napapahamak ang bata kapag kasama niya si Senyora," sabi ni Yoli. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. "Hindi po sa sinasaktan siya ni Senyora ng sadya. Hindi po." Pero parang may malas na dala ang kanilang pagsasama. "Ayoko pong dumating ang araw na may mas masamang mangyari kay Sinag." Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Amihan. Ang katotohanan ay binaluktot at ginawang isang kasinungalingang puno ng lason. Ang kanyang pagmamahal ay ginawang kabaliwan. Ang kanyang proteksyon ay ginawang kapabayaan. "Hindi totoo yan!" sigaw ni Amihan, sinusubukang tumayo. Ngunit nang subukan niya, naramdaman niyang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Ang sala ay tila bahagyang umiikot. Ang mga boses ay tila nagmumula sa malayo. Ang kanyang mga iniisip ay naging mabagal at magulo. Ang tsaa, Manang Yoli. Anong ginawa mo?" tanong niya. Ang kanyang dila ay tila bumibigat.
Ang mga salita ay lumabas na garalgal at hindi malinaw. Tumingin sa kanya ang dalawang social worker. Ang kanilang mga mukha ay puno na ngayon ng propesyonal na pag-aalala. Ang nakikita nila ay isang babaeng hindi stabil, emosyonal, at halos hindi na makapagsalita ng tuwid eksakto sa inilarawan ni Yoli. "Senyora, umupo po muna kayo," sabi ni Yoli. Hinahawakan siya sa braso. Hinawi ni Amihan ang kamay nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. "Bakit, Manang Yoli? Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagkalito. At sa isang saglit, isang segundo lang na hindi nakita ng iba, nawala ang maskara ng nag-aalalang kasambahay sa mukha ni Yoli. Ang nakita ni Amihan ay isang malamig at walang emosyong tingin. Isang tingin ng tagumpay. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay gumuho sa sandaling iyon. Ang pagtataksil ay totoo. At ito ang pinakamasakit sa lahat. "Sa tingin ko po ay nakita na namin ang kailangan naming makita," sabi ni Mrs. David sa mahinahong tono. "Base sa aming paunang assessment at sa kapakanan ng bata, pansamantala po muna siyang dadalhin sa isang DSWD-accredited shelter habang iniimbestigahan pa po natin ang sitwasyon." "Hindi!" sigaw ni Amihan. Sinusubukan ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang epekto ng gamot. "Hindi niyo siya pwedeng kunin! Anak ko siya!" Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Pumasok ang dalawa pang social worker at kasama nila si Sinag na halatang kinuha mula sa hardin. Nang makita ni Sinag ang sitwasyon ang mga hindi kilalang tao, ang umiiyak niyang ina agad siyang tumakbo patungo kay Amihan. "Nanay, nanay, anong nangyayari?" Takot na tanong niya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang social worker ang humarang sa kanya. "Halika muna, iho. Sasama ka muna sa amin." "Ayoko!" "Nanay." Ang sigaw ni Sinag ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Amihan. Sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang abutin ang kanyang anak, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging jelly. Napaluhod siya sa sahig. "Sinag, anak." Bulong niya. Ang kanyang paningin ay nanlalabo na. "Nanay." "Wag po, nanay." Ang mga sigaw na iyon ang huling narinig niya habang hinihila palayo ang kanyang anak. Ang tunog ng pag-iyak nito ay dahan-dahang humihina habang sila'y papalayo sa pasilyo, hanggang sa tanging ang nakakabinging katahimikan na lang ang natira. Naiwan si Amihan, nakaluhod sa gitna ng malawak na sala, mag-isa. Ang tasa ng tsaa ay nakataob sa sahig. Ang natirang likido ay dahan-dahang sinisipsip ng mamahaling alpombra. Wala na ang mga taga-DSWD. Wala na si Yoli. Wala na si Sinag. Wala nang natira. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok sina Lazaro at Marisol. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay kalmado. Ang kanilang mga mata ay walang awa. Tumingin sila sa nakaluhod na babae sa sahig. Ang babaeng minsan nilang tinawag na ina, na ngayon ay isang talunang reyna na walang kaharian. Huminto si Lazaro sa kanyang harapan. Tiningnan niya ito mula sa itaas. Ang kanyang anino ay bumabalot sa anyo ni Amihan. "Tapos na ang laro, Amihan." At sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng lakas ni Amihan ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig na marmol. Ang kadiliman. Iyon ang unang naramdaman ni Amihan. Isang kadilimang malamig at mabigat, katulad ng kadiliman sa loob ng kabaong. Sa isang saglit, inakala niyang bumalik siya roon, na ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit may isang tinig na tumatawag sa kanya. Isang pamilyar na tinig na pilit bumabasag sa kanyang pagkagupo. "Amihan, Amihan, gumising ka." Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita
ay ang nag-aalalang mukha ni Diwa na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Nasaan siya? Nasa kanyang silid. Ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa bintana, ngunit para kay Amihan, gabi pa rin. Sisinag. Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Ang mukha ni Diwa ay lumungkot. Wala na sila. Kinuha na nila siya. Ang katotohanan ay bumalik na parang isang malaking alon at muling nalunod si Amihan sa pighati. Ang sigaw ni Sinag habang hinihila palayo. Ang malamig na tingin ni Yoli, ang mapanuyang ngiti ni Lazaro. Napahagulhol siya. Isinubsob ang kanyang mukha sa mga palad. Wala na, Diwa. Umiiyak niyang sabi. Natalo na ako. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Hinayaan lang siya ni Diwa na umiyak. Nailabas ang lahat ng sakit. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, hinawakan ni Diwa ang kanyang mga balikat. Ang mga kamay nito ay mahigpit at matatag. Hindi pa, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng isang bagong apoy. Hindi pa tayo tapos, Amihan. Inangat ni Amihan ang kanyang ulong puno ng luha. Pero paano? Wala na tayong armas. Wala na tayong pag-asa. Meron, sabi ni Diwa. Meron pang isa, isang sampal. Hindi malakas, ngunit sapat para magising ang diwa ni Amihan. Napatingin siya kay Diwa. Gulat. Hindi ito ang oras para sumuko, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang babaeng nagligtas sa isang bata mula sa nag-aapoy na silid ay hindi susuko ng ganito kadali. Ang inang narinig kong nangako ng proteksyon sa kanyang anak ay hindi hahayaang manalo ang mga demonyo. Ang mga salita ni Diwa, kasama ng sampal, ay tila isang boltahe ng kuryente na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming mas malakas. Galit, isang nagngangalit at dalisay na galit na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay ngayon ay matalas at mapanganib. Anong gagawin natin? Ngumiti si Diwa. Gagamitin natin ang himalang iniwan ng iyong asawa dahil alam nilang bawat kilos nila ay binabantayan na. Naghintay sila hanggang sa pinakamalalim na oras ng gabi. Habang ang buong mansyon ay natutulog, tahimik silang pumasok sa malawak na opisina ni Don Augusto. Sa likod ng isang malaking painting ng isang barko sa gitna ng karagatan, naroon ang isang bakal na pinto na halos hindi mapansin, isang safe. Ginamit ni Diwa ang susi na ibinigay sa kanya ni Don Augusto. Isang click ang narinig, isang tunog ng pagbubukas ng pag-asa. Ang loob ng safe ay hindi naglalaman ng ginto o pera. Naglalaman ito ng dalawang bagay. Isang makapal na folder na may tatak na huling habiling legal at isang maliit, lumang cassette tape recorder na may isang tape sa loob. Unang binuksan ni Amihan ang folder. Sa loob nito ay isang dokumento nakatali sa isang asul na ribbon. Isang last will and testament. Ngunit hindi ito ang testamentong alam ng lahat. Ang petsa ay isang linggo bago mamatay si Don Augusto. Binasa ni Diwa ang pinakamahalagang bahagi ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha at ang natitirang 50% ng aking kabuuang ari-arian, kasama na ang controlling shares sa Montenegro Shipping Lines, ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang apo, ang anak na lalaki ng aking asawang si Amihan Montenegro. Kung siya man ay matagpo ang buhay, napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Ang kanyang asawa. Alam niya, o kung hindi man, nagduda siya. Nag-iwan siya ng paraan para protektahan sila. Mayroon pa, sabi ni Amihan. Kinuha ang cassette recorder. May isang maliit na label na nakasulat dito, para kay Diwa. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang pinipindot ang play button.
Ang tunog ng lumang tape ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina at pagkatapos, ang boses ni Don Augusto, malalim, makapangyarihan, at puno ng isang nakatagong lungkot. Tunog ng tape na umaandar. Diwa, kung pinapakinggan mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, tama ang aking mga hinala. Isang pagbuntong hininga ang narinig sa tape. Hindi ako naniwala kailanman na namatay ang anak ni Amihan. Isang pakiramdam ng isang ama. Isang kutob na hindi ako pinatulog sa loob ng 8 taon. Sinubukan kong mag-imbestiga ng palihim, ngunit ang aking mga anak, si Lazaro at Marisol, sila'y naging napakagaling sa pagtatago ng kanilang mga sikreto. Nakikita ko ang kasakiman sa kanilang mga mata, Diwa, isang kasakimang kinatatakutan kong magiging sanhi ng kanilang pagbagsak at ng pagkasira ng lahat ng aking pinaghirapan. Isang mahabang katahimikan. Ibinibigay ko sa iyo ang testamentong ito bilang huling sandata. Alam kong ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Hanapin mo ang aking apo, Diwa. Hanapin mo ang nawawalang piraso ng puso ni Amihan. Ibigay mo sa kanila ang nararapat at parusahan mo ang mga nagkasala, kahit pa sila'y sarili kong dugo. Ibalik mo ang dangal sa pangalang Montenegro. Ang tunog ng tape ay huminto. Isinara ni Diwa ang recorder. Nagkatinginan sila ni Amihan sa gitna ng dilim. Wala ng luha. Wala ng takot. Ang natitira na lang ay ang nag-aalab na apoy ng katarungan. Ano ang plano? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang imperyo. Ngumiti si Diwa, isang ngiting matalas at mapanganib. Hindi natin sila lalabanan sa korte ng batas. Masyado na nilang kontrolado iyon. Lalabanan natin sila sa kanilang sariling teritoryo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Magpapatawag ako ng isang emergency board meeting para sa Montenegro Shipping Lines bukas ng umaga. Isasama ko sa imbitasyon ang lahat ng miyembro ng board, ang mga top executive, at ang piling mga miyembro ng media. Oras na para sa huling paghuhukom. Ang boardroom ng Montenegro Shipping Lines ay isang silid na binuo para sa kapangyarihan. Ang mesa na gawa sa isang buong piraso ng nara ay napakakintab na halos masisilayan mo ang iyong refleksyon dito. Ang mga matataas na bintanang salamin ay nagbibigay ng tanawin ng buong lungsod ng Maharlika. Dito, ang mga desisyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay ginagawa at ngayon, dito rin magaganap ang isang paghuhukom. Nasa magkabilang dulo ng mesa, sina Lazaro at Marisol. Sila ang hari at reyna ng kanilang bagong kaharian. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at tagumpay. Nasa paligid nila ang mga miyembro ng board, mga taong ang katapatan ay nabili na ng pera at mga pangako. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo ang ilang piling mamamahayag, handang itala ang makasaysayang pagpapasa ng kapangyarihan. Salamat sa inyong pagdalo sa maikling notisyang ito. Panimula ni Lazaro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Gaya ng alam na ninyo. Ang aking ina, si Amihan Montenegro, ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang karamdaman. Dahil dito, at sa kapakanan ng kumpanya, napagdesisyonan ng korte na pansamantala, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Ang lahat ay napalingon. Pumasok si Amihan. Hindi na siya nakaluksa. Nakasuot siya ng isang makinang na puting bestida, simpleng ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mukha ay walang bakas ng luha o pagkatalo. Sa kanyang tabi ay si Diwa Silang. Dala-dala ang isang itim na briefcase na parang armas ng isang general. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang pagkabigla sa mukha ni Lazaro at Marisol ay hindi maitatago. Amihan? Gulad na sabi ni Lazaro. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat. Ito pa rin ang kumpanya ng asawa ko, Lazaro.
Sagot ni amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na yumanig sa buong silid. Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. At bilang asawa niya, may karapatan akong magsalita. Wala ka ng karapatan dito! Sigaw ni Marisol, hindi na napigilan ang sarili. Ikaw ay isang baliw na manahimik ka. Putol ni amihan. Hindi man lang siya tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lazaro. Nandito ako para itama ang lahat ng kasinungalingan ninyo. Tapos na ang laro, mariing sabi ni Lazaro. Wala ka ng ebidensya. Diyan ka nagkakamali. Ngumiti si Diwa. Binuksan niya ang briefcase. Inilabas niya ang 2 dokumento, ang resulta ng DNA test at ang bagong testamento ni Don Augusto. Inilapag niya ito sa mesa para makita ng lahat. Isang pekeng testamento! Mabilis na sabi ni Lazaro. Ang orihinal na kopya ay nasa kamay na ng korte, kasama ang isang notaryo na handang tumestigo sa legalidad nito, kalmadong sagot ni Diwa. At kung iyan ay hindi pa sapat, inilabas ni Diwa ang maliit na cassette recorder. Mayroon kaming isang testigo, sabi niya. Isang testigong hindi ninyo kayang bilhin o takutin. Dahil matagal na siyang patay. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Don Augusto Montenegro ay pumuno sa boardroom. Malakas! Makapangyarihan! Mula sa kabilang buhay, habang tumutugtog ang tape, ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kasinungalingan ni Lazaro at Marisol, ang pagdududa ng kanilang ama. Ang utos niyang hanapin ang nawawalang apo, ang kanyang huling hiling na parusahan ang mga nagkasala, kahit pa sila'y sarili kong dugo. Ang mga mukha ng miyembro ng board ay nagbago mula sa pagsuporta patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa pagkasuklam. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-record. Ang kulay sa mukha ni Lazaro ay nawala. Napatingin siya kay Marisol, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Tapos na. Alam na nila, nang matapos ang tape, isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Manang Yoli, nakaposas, at kasama ng 2 pulis. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Nang makita niya si amihan, napaluhod siya. Senyora, patawarin niyo po ako. Hagulgol niya. Pinilit lang po nila ako. May sakit po ang anak ko, kailangan ko ng pera. Tinakot po nila ako. Sinabi nilang papatayin nila ang pamilya ko kung hindi ako susunod. Ang kanyang pag-amin ang huling selyo sa kanilang kapalaran. Lazaro Montenegro, Marisol Montenegro, sabi ng isang pulis na sumunod sa pagpasok. Inaaresto namin kayo sa salang attempted murder, falsification of public documents at kidnapping. Hindi! Hindi! Niyo kami pwedeng galawin! Kami ang Montenegro! Sigaw ni Marisol, nagwawala habang pinoposas. Ngunit si Lazaro ay hindi na kumibo. Nakatayo lang siya. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang imperyo, na binuo sa kasinungalingan at kasakiman, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang dinadala sila palabas, napatingin siya kay amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang bagay na mas malalim. Pagkatalo. Ang isang laro na sinimulan niya ay tinapos ng isang babaeng minaliit niya at ng multo ng isang amang nilinlang niya. Nang mawala na sila, nang ang lahat ng kaguluhan ay humupa, si amihan ay nakaramdam ng isang kakaibang kahungkagan. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ang katarungan ay may kasamang pait. Biglang bumukas muli ang pinto sa huling pagkakataon. Isang social worker mula sa DSWD ang pumasok at sa likod niya, si Sinag. Nang makita niya si amihan, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagod at takot sa kanyang mukha ay napalitan ng purong kaligayahan. Nanay, tumagbos siya.
Isang maliit na figura na tumatakbo sa isang malawak na silid, patungo sa nag-iisang lugar na matatawag niyang tahanan. Yumuko si Amihan para salubungin siya. Ang kanilang pagyayakap ay mahigpit, puno ng mga luhang hindi na kailangan pang pigilan. Ang bigat na pasan-pasan ni Amihan sa kanyang dibdib sa loob ng napakatagal na panahon ay biglang nawala. Nanay, umuwi na ako, bulong ni Sinag sa pagitan ng mga hikbi. Hinaplos ni Amihan ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang nawawalang bituin na sa wakas ay natagpuan na. Oo, anak, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Nasa bahay ka na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda Silangan, na minsan ay naging isang palasyo ng takot at pagtataksil, ay dahan-dahang natututong huminga muli. Ang hangin ay hindi na mabigat sa mga lihim. Sa halip, dala na nito ang halimuyak ng mga bagong tanim na rosal sa hardin at ang matamis na amoy ng kapeng, inihahanda tuwing umaga. Ang nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga tunog ng buhay, ang mahinang kalansing ng mga wind chime, ang mga awit ng ibon, at higit sa lahat, ang tawa ng isang bata na sa wakas ay natutong maging bata muli. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa isang duyan na yari sa yantok, nakaupo si Amihan. Sa kanyang kandungan, nakahilig si Sinag, na ngayon ay mas kilala bilang Sinag de Montenegro. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sinusundan ang mga salita sa isang makapal na libro. Ang dati maruruming damit ay napalitan na ng malinis na polo shirt at shorts. Ang dati laging gutom na tiyan ay napuno na, at ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng malusog na kabilugan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na roon ang laging handang pag-iingat ng isang batang lansangan. Nanay, tawag ni Sinag, hindi inaalis ang tingin sa libro. Ano po ang ibig sabihin ng salitang legacy? Ngumiti si Amihan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang legacy, anak, ay ang mga bagay na iniiwan natin sa mundo para maalala tayo ng mga tao. Kapag wala na tayo, pwedeng pwedeng kumpanya. Huminto siya at tiningnan ang malawak na hardin. Pero ang pinakamahalaga, pwedeng mabuting pangalan at mga mabuting gawa na nagbibigay inspirasyon sa iba. Itinupi ni Sinag ang sulok ng pahina at isinara ang libro. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. Gaya po ng ginawa ni Lolo Augusto, nag-iwan po siya ng susi para sa atin. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Amihan. Ang legal na bagyo ay matagal nang humupa. Sina Lazaro at Marisol ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kanilang pangalan ay naging isang paalala ng kasakiman. Ang kanilang legacy ay naging isang madilim na babala. Isang umaga, dinalaw ni Amihan si Manang Yoli sa kulungan. Ang silid dalawan ay maliit, malamig, at amoy disinfectant. Si Yoli, na nakaupo sa kabilang panig ng makapal na salamin, ay tila tumanda ng 20 taon. Ang kanyang buhok ay halos puti na lahat at ang kanyang mga balikat ay nakakuba, binibigatan ng pagsisisi. Hindi siya makatingin ng diretso kay Amihan. Ang anak mo. Panimula ni Amihan, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit. Naoperahan na siya noong nakaraang buwan. Maayos na ang kalagayan niya. Nakalabas na ng ospital. Dahan-dahang inangat ni Yoli ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. At pagkatapos ay napuno ng hindi makapaniwalang mga luha. Paano po? Bakit? Bakit niyo ginawa yon? Dahil walang batang dapat magdusa dahil sa pagkakamali ng kanilang mga magulang. Simpleng sagot ni Amihan. Ginawa ko iyon para sa kanya, Yoli. Hindi para sa iyo. Doon na tuluyang bumigay si Yoli. Napahagulhol siya. Ang kanyang katawan ay nayayanig sa pag-iyak. Patawad, senyora. Patawarin niyo po ako. Patawad?
Hindi sumagot si amihan. Tumayo na siya para umalis. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Marahil ay may mga sugat na hindi na tuluyang maghihilom. Ngunit ang kanyang ginawa ay isang uri ng pagpapatawad na mas malalim. Ito ay ang pagpili sa kabutihan sa kabila ng pinakamatinding kasamaan. Ito ay ang pagputol sa tanikala ng paghihiganti para hindi na ito maipasa pa sa susunod na henerasyon. Isang hapon, si Sinag naman ang may hiling. Nanay, pwede po ba tayong bumalik doon? Alam ni amihan kung ano ang tinutukoy niya. Bumalik sila sa ilalim ng tulay ng pag-asa. Ang amoy ng ilog at ng usok ay pareho pa rin. Nakita ni Sinag ang kanyang mga dating kaibigan, mga batang may maruruming pisngi at mga matang mas matanda kaysa sa kanilang edad. Ngunit hindi siya bumalik doon bilang si Sinag na Montenegro. Bumaba siya ng kotse na may dalang malalaking bayong. Sa loob, hindi mga laruan o pera, kundi mga nakabalot na kanin at mainit na sinigang at mga supot ng pandesal na bagong luto. Para sa inyo, sabi niya. Iniaabot ang mga pagkain. Nag-atubili ang mga bata sa una. Ngunit nang ngumiti si Sinag ang pamilyar niyang ngiti. Nakilala nila siya. Sinag! Mula sa loob ng kotse, pinanood ni amihan ang kanyang anak na nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa mga dati nitong kasama. Ibinabahagi ang biyayang mayroon siya ngayon. Doon niya naintindihan, ang pagiging Montenegro ay hindi lang tungkol sa pangalan o sa yaman. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ang tunay na legacy ng kanyang anak ay hindi ang mamanahin nitong imperyo, kundi ang pusong hindi marunong makalimot sa kanyang pinanggalingan. Ilang linggo ang lumipas, isang malaking bakanteng lote malapit sa tulay ng pag-asa ang nagsimulang linisin. Isang malaking tarpaulin ang itinaas sa harapan nito. May mga salitang nakasulat sa malalaking titik, "Itatayo dito." Tahanan, Enje Pagaza, isang proyekto ng Montenegro Foundation. Dahil ang bawat bata ay may karapatan sa isang tahanan. Sa araw ng groundbreaking ceremony, si Sinag sa kanyang maliit na puting barong ang siyang napiling magbigay ng mensahe. Hindi ko po masyadong naiintindihan ang salitang legacy. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Naririnig sa buong paligid, pero alam ko po kung ano ang pakiramdam ng walang tahanan. Alam ko po kung ano ang pakiramdam ng matulog ng gutom at giniginaw. Ang bahay na ito ay para hindi na po maranasan ng ibang bata ang naranasan ko. Ito po ay para malaman nila na kahit gaano kadilim, laging may darating na bagong Sinag. Sa gilid, nakatayo si amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng pagmamalaki. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak pagkatapos ng talumpati. Ibinubulong kung gaano niya ito kamahal. Ang huling eksena ay hindi isang malaking selebrasyon. Ito ay isang tahimik na sandali. Magkahawak kamay sina amihan at Sinag. Nakatayo sa balkonahe ng Hacienda Silangan. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas, at lila. Salamat anak. Bulong ni amihan. Ang kanyang boses ay halos hangin na lang. Para saan po, nanay? Tanong ni Sinag, nakatingala sa kanya. Sa pagligtas sa akin, sagot ni amihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi lang sa kabaong, kundi sa lahat ng bagay na sumunod, ngumiti si Sinag. Hindi na siya nagsalita. Isinandal niya ang kanyang ulo sa tagiliran ni amihan. Magkasama nilang pinanood ang huling piraso ng araw na naglaho sa abot tanaw. Alam na bukas, isang panibagong umaga ang darating. Isang bagong simula. Isang bagong Sinag. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Sinag at amihan. Mga minamahal naming kakwento. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa bawat pagsubok
bawat luha, at bawat tagumpay sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang kanilang sakit, ang kanilang takot, at ang kanilang pagnanais para sa katarungan at pagmamahal. Sina Sinag at Amihan ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging tinig ng pag-asa, isang paalala na kahit gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, laging may sisikat na bagong pag-asa. Sila ang nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kabutihan ng pusong handang magpatawad at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ano po ang pinakapumatak sa inyong puso sa kwentong ito? Mayroon po bang eksena na hindi ninyo malilimutan? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming patuloy na paglikha ng mga kwentong tatatak sa puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, muli ang aming taus-pusong pasasalamat. Lubos na gumagalang, Kwentong Damdamin TV.